Ang alam ko kasi abogado si Ben-Hur Abalos. Alam ko rin, Interior and Local Government Secretary siya. Interior. Hindi inferior. Naayos na ng konti yung denture ko eh, kaya maayos na yung ano. Oo. Pagkatapos, bukod sa Interior and Local Government Secretary, siya rin ay artista na may cameo role doon sa Knight Rider. No? Ang hindi ko alam, ha? Black Rider. Ha? Black. Black Rider. Panahon natin yung Knight Rider eh. O, kaya pala. Oh, anyway, black or blue, kung ano man yun, no? So yun, kasi nakita ko siya eh, di ba, bumabaril. Ang hindi ko alam, nagpalit na siya ng karir. Oo, kuwan na siya. Curator na siya ng cinematographer na siya, no? So, pero sabi ko nga, ito, walang halong biro, sir, ha? Anong tawag nito? Bawas-bawasan mo yung kaka-press conference mo. Nakakahiya ka na eh. Alam mo na, naawa ako kasi ang taas na respeto ko sa tatay nito. Oh, kay judge, naging judge dito sa sa Davao, nung Court of First Instance. No? Bago siya naging COMELEC doon, medyo nagka-problema na nung nasa COMELEC na siya. Thank you. Thank you, Sir Jay. Ana, Yes, gusto ko lang Dr. Ray. basahin yung sinabi ni President Duterte kasi napakaganda talaga. The refusal of President Marcos to undergo the hair follicle test is the best proof not only of the video's authenticity but worse, his drug addiction. Thank you, Doc. Gusto ko kunin yung side naman ng ating mga political vlogger. I mean, yung mga vloggers natin. Kasi, di ba, marami din may iba-iba. Kanya-kanya din pananaw sila. At iba, yung kahit yung mga DDS vloggers, di ba, merong iba sa kanila, ibang sinasabi, no? Pero since nandito na kayo, mga banateros, unahin natin si Boss Dada kasi hawak niya ng mic. Ay. Regardless kasi para sa amin, kung nag-drug siya before, ang tanong kasi is yung kung ngayon. Kasi kung yung dati, I think okay lang yun eh. Kasi kung di ako nagkakamali, yung dating presidente ng Amerika na si Barack Obama, umamin naman siya na nung kabataan niya, tumikim din siya. Gumagamit ang ginamit nga niyang term is hooked siya eh. As in talagang addict siya. Pero nagbago naman siya. Kaya issue sa amin, ang sa amin is alam namin na merong history ng paggamit kasi noong kampanya, sinabi na ni PRD yan eh. Naniwala kami kay PRD kaya nga hindi kami bumoto sa kanya eh. So kami sa puso namin, alam namin na meron. Ang hinihiling na lang talaga namin is malaman kung yung ngayon, ano ba ang estado ng pag-iisip niya ngayon? Siya ba ay driving under the influence? Kasi dinadrive niya yung Pilipinas eh. So kailangan, para sa akin, kung bawal sa mga nagmamaneho ng sasakyan, yung ikaw ay lulong sa droga, dapat lalong-lalo na kung ang dinadrive mo ay yung buong bansa natin. Thank you, Boss Dada. Sir Bana? Dapat singit Yes, lang Dr. Ray. ano yung sinabi mo, yung nagda-drive, di ba? Ikaw ba pasasakayin mo yung anak mo sa isang sasakyan na ang nagmamaneho ay drogista? Diba, syempre hindi. Sir Bana? Sir Bana. Coach Oli muna. Ang tanong ba kung kamuka? Pero sa akin kasi, sinabi ko na yan sa channel ko yung kung kamuka ang pag-uusapan, kamuka. Younger version. Ngayon, I'm no expert para desisyonan yan kung yan ay totoo o AI yan or hindi. Pero sa akin, hindi yun ang issue eh. Ang issue dito, dapat harapin na magpa-drug test kasi ang tagal na nitong issue na to, hindi hinaharap. At hanggat harapin to, babalikan siya. Kung aabot pa ng 2028, hanggang doon katagal niya sasakripisyo yung tanong na yan. Yung hamon na yan na magpa-drug test. Ang dali naman eh. Alam mo kung ikaw ay halimbawa sa akin na lang kung may maghamon. Kahit araw-araw tayo walang problema eh. Di ba? Pwede nga natin sila sabayan eh. O sabayan natin. Di ba? Paano kung wala kang hair? Hindi, meron. Nakita ko eh. Yun lang. Bumalik na tayo dun sa issue na
magpa-hair follicle drug test. Kasi yung una ay para sa akin na inilabas nila nung 2022 ata yun or 21. Doon pa lang, hindi na kami naniwala eh. Naniwala na kami doon kay PRRD na meron bumabata sa yate. At saka sa private jet. Oo. Oo, doon pa lang. Kaya tapos bigla-bigla na lang nagkahamunan that time. Yung iba, merong kasamang media, nagpa-drug test. Yung sa kanya, biglang lumabas. Hindi ko sinasabing hindi credible yung sa St. Luke's. Kaya lang, medyo kaduda-duda yung paglabas nun eh. Ang dali namang patunayan. Ang bilis lang, saglit lang yan. Ano ba naman pumunta ka ron? Di ka siguro ubos ng 2 oras. Buhok lang naman eh. Di ba? So, tapusin na natin ito. At drug test na lang. Kasi, may nababalitaan tayo ha. May 4 pang lalabas. Again, hindi ko sinasabing kung totoo yun or hindi. Hindi na tayo matatapos sa ganito. Akalain mo, titiisin mo yun hanggang 2028, yan ang binabato sa'yo. Diba? Thank you, Coach Ollie. Sister Nori? Para sa President, kasi siya naman yung nai-issue dito, the President should tell the truth, no? Siya dapat ang mag-issue ng statement at hindi yung kanyang mga cabinet secretaries. No, dapat, sinasabi na ng lahat na mag-take siya ng hair follicle drug test to put this to rest. At kasi ang bilis niya, balikan ko lang ha, ang bilis-bilis niya mag-comment nung panahon na nag-press con si Secretary Abalos tungkol kay Pastor. Sabi niya kaagad, why not? Bakit hindi? O bakit hindi? Ngayon, tatanungin ka na naman namin, why not? Bakit hindi ka magpa-drug follicle test? So, ikaw dapat yon kasi not until you will take that hair follicle test, Mr. President, walang legitimacy yung pamumuno. Kasi kini-question talaga ng tao, walang trust. Wala na talagang trust yung mga tao. And one more thing, not unless na magpapa-hair follicle test kayo, you don't have the moral ascendancy to lead this country. Kasi questionable talaga yung character mo at saka yung pagkatao mo. And as a president, the buck stops with you and not with Abalos or with Gibo. So, wag kang magtago sa mga sekretary mo. Bakit ba palaging mayroong magko-cover up sa'yo? Ito ang pagkakataon na ikaw naman ang mag-issue ng statement. Hinihintay ng tao yan. Hinihintay ng mga mamamayan. Ito lang naman simple. Totoo ba or hindi? Kaya ganun. So, napakabilis mong mag-comment tungkol kay Pastor Kibuloy. Dapat ganun din kabilis ang pag-comment mo ng bakit hindi. Yun yung tanong ng mga tao. Yun ang dinideman ng mga tao ngayon, ng buong Pilipinas, or else wala talaga kayong karapatan na mamuno sa bansang Pilipinas. Alright. Sir Banat? Seryoso po ba? Mahirap sumagot? Nako po. Hindi, eto ho, kasi alam naman po siguro natin na may konting ibang pananaw ang Banateros tungkol sa issue na to. Pero linawin lamang po namin, hindi po namin kine-question yung fact about BBM kung bangag siya o hindi. Sa katunayan po, hindi nga po kami nagpabudol dahil naniwala po kami kay Pangulong Duterte. At ako po ang kauna-unahang vlogger na sumigaw sa stage noon at sinabing gusto nyo ba ng bangag na presidente? Doong panahon ho yan ng kampanya ni Isko. Ngayon, hindi yun ang question doon. Ang amin lang, nag-iba lang kami sa opinion ng paraan ng paglabas at saka yung timing ng paglabas. Pero dun sa issue na siya po ba ay gumagamit, hindi po kami tumututol doon. Kaya nga ngayon, para matuldukan na ho itong kaguluhan, simple lang, di ba? Gupitin mo lang yung book mo, ibigay mo, nakasama ang SMNI, tapos na usapan. Yun lang naman po yun eh. Wala nang ibang, kasi yung susunod pa, may mga susunod-sunod, isipin nyo, ang tagal-tagal ng haba-haba ng panahon, na hindi kayo magsasalita tungkol dito. At saka ang pangit na tingnan na iniisip po ng mga tao, kasi sa dami ng views, hindi nyo ba maiisip yun, sa dami ng nanood doon, ang utak ng mga Pilipino, ay grabe, totoo nga ito, ganito. So, yung confusion, isa lang naman ang tutuldok dyan, yung test. Tapos na po ang usapan, mag-test lang. Argument-wise, during the press con of Secretary Abalos last July 22,
in the rebuttal of the video, ang pinakita nila ay still photo. Parang finraise nila yung isang frame ng footage doon and compare with the older version of the president na still photo rin. But the original footage that was shown in public circulating was a video footage. Now, based sa discussion namin ng mga kaibigan ko, the one video frame consists of at least, the normal, consists of at least 24 frames per second. So that means to say, pwede kang mamili doon sa frame na yun kung ano lang yung gusto na magpatibay sa argument mo. But it will not be conclusive to say na AI-generated yung footage or manipulated yung footage kasi nga, ang pinakita ay video. So dapat you rebut it with a video footage also. So, yan lang. Thank you, Attorney Adam. Actually, si Ma'am Lorraine. Ma'am, briefly lang. Actually, nangyari din itong challenge na ito sa integrity ng Pangulo nang lumabas din ang Hilo Garcia tapes. Pero si GMA, hinarap niya. Nag-sorry siya, hindi yun ang intent ko na mandaya, hinarap niya. And GMA is a woman. Kaya niyang panindigan at harapin ang pananagutan doon sa bagay na sa tingin niya ay may kaugnayan sa kanyang tungkulin at pananagutan sa taong bayan. Kahit pa na siya ay pinuruhan ng malaking mga pagprotesta at pag-question sa kanyang legitimacy sa kanyang posisyon. Itong si Marcos Jr., hindi lang duwag, kung hindi nagmamaang-maangan na at nanloloko pa sa taong bayan. Why? Because when people are clamoring for you to stand up para ipakita at iharapin mo ang pananagutan mo sa taong bayan, ang ginagawa mo, pinagtatawanan mo, ini-ignore mo, iniinsulto mo pa. Ngayon, tama yung binabanggit ng mga kasamahan dito sa panel, hindi talaga ito matatapos. At hanggat nandyan ang question kung bakit ikaw ay hindi kapable na magpatuloy sa pamumuno bilang Pangulo, magaganap yung mga kapalpakan at kabulukan sa desisyon na napakaluba ng epekto sa ating mamamayan. Halimbawa, sinabi mo, ban ang Pogo, pumalakpak si Rizal Ontiveros, tumayo sila. Yun pala, 2 weeks before, may IGL na. Internet Gaming Licensee. Na ang pangalan, iniba, pero ang operation, kapareho. At mas malawak pa. Kasi pwedeng pumasok pati ang online sabong na palisensyahan mo. Hindi lang ang Pogo. So pangalawa, Pogo po, hindi Sogo. Pogo yun. Pogo po ang pinag-uusapan. Pinalakpakan din siya sa sinasabi niyang West Philippine Sea. Hindi niya inamin na nanloloko siya. Why? Wala po sa dokumento ng United Nations o sa UN arbitral ruling na may West Philippine Sea. Imbento po yan nila Paquito Ochoa. Wala po yun. South China Sea po ang tawag dyan. Hindi naman ibig sabihin sa China yan. Pero wag mong lukuhin ang taong bayan sapagkat ito na ang binabalik namin sa iyo. Yung iyong kakapalan na manindigan at panindigan ang panluloko at pagsisinungaling validates dito sa claim na binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test ka man o hindi, the fact na ayaw mo, tinatalikuran mo, nagbabalidate, something is seriously wrong with you, Mr. President. Thank you, Ka-Eric. Since Ana, yes, Sir Jay. maiksi lang ito. Bago ako manawagan kay Presidente Marcos Jr., kasi may panawagan ako sa kanya bago tayo magwakas eh. Dahil hindi ako nakatulog sa aeroplano. Isipin mo lahat ng mga kasalubong sa akin, totoo ba na addict yung Presidente? Eh, paano ko sasagutin? Eh, hindi ko naman alam. No? Isipin mo, tapos sasabihin na, pag hindi ka sumagot, sasabihin nila, pinagtatakpan mo pa yung Presidente mo. Yung mga ganon. Pero ako, na-concern lang ako dun sa Pogo mo, na IGL. Tapos ngayon, mismong tagapag-course, ang nagsasabi, meron silang request na i-exempt yung 12. Oo. Di ba? Parang, ano ba itong kartarantaduhang ito? No? So, Mr. President, yun, ang panawagan ko lang, magpa-test na ho kayo para matapos na ito kasi
Ang hirap sagutin ng mga tao, no? Ako, sasagutin ko po kayo. Sige po. Sa tingin ko lang, opinion ko lang po ito medyo siguro na sobrahan at naging addict siya sa anesthesia. Kasi wala nang pakiramdam. Hindi na alam, wala nang pakiramdam sa mamamayang Pilipino. So, joke po yun.